Parang bumalik ako sa aking kabataan. Nang minsan madaanan ko ang isang pamilya sa gilid ng tulay na masayang kumakain. Ako si Boyet. Sa murang edad ko noon na 10 taong gulang, ay mulat na ako sa kahirapan ng buhay. Nakatira rin kami sa gilid ng tulay, kung saan napakasalimuot ng buhay. Ang aking nanay ay isang labandera noon. Samantalang ang aking tatay naman ay isang kobrador ng wedding noong araw. Nang inaasahan lang ay ang balato sa panalo ng kanyang mga pinapatayang parokyano. Kulang na kulang sa aming pang-araw-araw ang kinikita ng aking mga magulang. Pero ano nga bang magagawa ng isang batang katulad ko noon? Na kung tutuusin, ay dapat ine-enjoy ko ang aking kabataan, katulad ng mga batang kasing edad ko. Ngunit hindi. Dahil sa murang edad ko, ay natuto na akong magbanat ng sariling buto upang may mailaman sa kumakalam na sikmura ko. Isang umaga noon, "Boyet?" Tawag sa akin ng aking ina na si Lolita. "Inay, bakit po?" "Anak, pwede ka bang bumili ng ilang pirasong pandesal sa may kanto? Gusto ko sanang malamnan muna ang sikmura ko bago ako maglabada kila Aling Corazon. Para kasing sinusumpong na naman ako ng ulcer ko." Wika ng aking ina sa akin. "Sige po, inay. Asan po ang pambili?" Naitanong ko sa kanya. Nakita kong biglang nag-iwas ng tingin ng aking ina sa akin at ito'y napayuko. Dahil doon ay hindi ko na inulit pa ang aking tanong. Lumabas na lamang ako ng aming bahay at nagtungo sa maliit na bakery sa may kanto. 6 na perasong pandesal, kalahating kilong bigas, at isang supot ng tuyo ang aking binili. "Nay," tawag ko sa aking ina nang ako'y makarating sa aming bahay. "Ito na po yung pinabili niyo sa akin." Wika ako sa kanya. "Nako anak, pasensya ka na ha. Nabawasan na naman ang ipon mo para sa darating na pasukan." Nahihiyang saad ng aking ina sa akin. Tipid ng ngiti na lamang ang aking itinugon sa aking mahal na ina. Oo, tama siya. Nag-iipon ako ng pambili ng aking mga gamit para sa susunod na pasukan. Pero wala talagang magagawa kapag kumakalam na ang sikmura. Kahit ang pinakatatago-tago mo ay talaga namang makukuha mo. Maya-maya pa, dumating na ang aking ama galing sa pangungubra ng wedding. Ahaminin ko na medyo naiinis ako sa kanya dahil sa mahina siyang dumiskarte para sa amin ng aking ina. Pero ano nga ba ulit ang magagawa ko? Siya ang ibinigay sa akin ng Diyos bilang tatay ko. Ano nga ba ang magagawa ng tatay ko para may taguyod kami ng nanay ko? Kung sa simula pa lamang ay mahirap na talaga ang aming kalagayan sa buhay. Kaya't ipinangako ko sa aking sarili na kahit anong mangyari ay magtatapos ako ng pag-aaral upang maialis ko sila sa ganitong klase ng buhay. Pinangako ko rin sa aking sarili na hindi ko ipaparana sa aking magiging pamilya pagdating ng araw ang hirap na aking dinaranas ngayon. Naputol ang aking pagmumuni-muni noon nang tawagin ako ng aking ama. "Boyet, anak," tawag ng aking amang si Raul sa akin. "Oh anak, ito 100 no? Idagdag mo sa iniipon mong pera para sa susunod na pasukan." Ani ng aking ama sa akin. "Huwag na po itay, ipambili na lamang po natin ng bigas at ulam mamayang gabi." Tugon ko sa kanya. "Meron na, nakabili na ako anak. Para sa'yo talaga yan. May nanalo kasi sa pinataya ko kagabi. Kaya yan, may balato ako na medyo malaki-laki." Paliwanag niya sa akin. Parang may kumurot sa puso ko ng mga sandaling iyon. Oo, naiinis ako sa aking ama dahil sa kalagayan namin sa buhay. Pero nakikita ko naman na pinipilit niya kaming buhayin ng aking ina. Pero para sa akin, ay hindi pa rin yun sapat dahil ang buhay ay hindi dapat iaasa sa wedding. Swerte kapag nanalo, pero papaano na lamang kung madalas natalo. Kinuha ko ang iniaabot niyang 100 sa akin. "Salamat po tay," nasabi ko na lamang sa aking ama. At ako'y umalis na para kunin ang 2 galon na ginagamit ko sa pag-iigib ng tubig. Dahil sa mga informal settler kami sa ilalim ng tulay,
ay walang koneksyon ng nawasa roon sa aming lugar. Kaya naman sa mura kong edad noon, na 10 taong gulang, ay natuto na akong maghanap buhay sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig. 5 piso kada galon ang singil ko. Gamit ko ang isang bag na may trolley na nakuha ko sa tambakan ng basura. Nilinis ko yon upang magsilbing kariton ko. Sa loob ng isang araw ay kumikita ko ng 100 piso. Na kung tutuusin ay hindi sapat sa hirap ng aming ginagawa. Ngunit kahit napakalayo pa ay alam kong papalipit na ako sa aking minimithi sa buhay. Dumating na nga ang araw ng pasukan. Kahit papaano ay nakapasok ako sa paaralan. Bagamat ako'y maglalabing 1 taong gulang na noon, ay nasa unang baitang pa lamang ako. At huli na ako kung tutuusin sa mga kasing edad ko. Pero hindi yun naging hadlang para abutin ang aking mga pangarap na makaalis sa lugar at sitwasyon na aming kinakasadlakan. Sa tulong ng aking mga guro at ng aking mga magulang, na bagamat kapos na kapos kami sa pinansyal, ay nairaos ang aking pag-aaral sa elementarya at pati na rin sa high school. At salat kami sa salapi. Pero hindi ako pinapabayaan ng aking ama't ina. Kahit mahirap ang aming buhay, ay hindi sila nawala sa aking tabi. Ngunit sa aking pananaw sa buhay, iibahin ko ang takbo ng aking buhay. Kaya naman noong ako ay nakapagtapos ng high school, nagtrabaho kaagad ako sa isang fast food chain na nagdala sa akin rito sa Canada. Oo, hindi na ako nakapagtapos pa ng kolehiyo. Kaya blessing galing sa itaas ang pangyayaring ito sa aking buhay, na siyang nag-ahon sa akin at sa aking mga magulang sa kahirapan, na lubos kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Bakit anak, kailan mo babalak na umuwi dito sa Pilipinas? Tanong ng aking inang si Lolita, nang minsang magkausap kami sa telepono. Nay, baka sa susunod po na buwan. Yun po ang binigay na schedule sa akin ng amo ko rito Sagot ko naman sa kanya. Anak, baka naman pag uwi mo dito ay halos 1 linggo ka lamang. Sayang naman ang ipinambili mo ng tiket. Napakamahal pa naman. Wika naman ng aking ama na si Mang Raul. Tay, ganun po kasi talaga. Huwag po kayong mag-alala sa tiket. Sagot naman po yun ng amo ko. Kaya lang po baka halos 1 linggo lang po talaga ako dyan. Gusto ko lang po kayong makita ni nanay. Paliwanag ko sa kanilang dalawa. Anak, baka naman po pwede na dumito ka na lamang sa ating maghanap ng trabaho para naman makasama ka namin ng tatay mo. Abay matatanda na kami. Maya-maya pa mawawala na kami sa mundo. Wika ng nanay sa akin. Naku si nanay, ayun na naman po kayo. Nagdadrama na naman po kayo. Hindi pa po kayo mawawala. Malakas pa po kayo sa kalabaw. Nasabi ko na lamang sa kanya. At gustong gusto ko silang makasama tulad ng dati noong bata pa lamang ako. Pero kapag bumabalik sa alaala ko ang hirap ng buhay na dinanas ko, mas lalo akong nagpupursige na magtrabaho. Hindi na para sa akin, kung hindi para sa bubuuhin kong pamilya pagdating ng panahon. Sabi nila, napakalungkot raw kapag nasa ibang bansa ka. Tama sila. Napakalungkot talaga. Yung halos gusto mo nang sumuko at pakiramdam mo'y mag-isa ka na lamang. Mga panahong gano'n ang aking nararamdaman. Ngunit kapag naiisip ko at bumabalik sa aking alaala na mas mahirap ang naging buhay ko noon, na halos may ilalaman sa kumakalam kong sikmura ay hagilapin ko pa, doon ako muling lumalakas at nagkakaroon ng determinasyon na huwag sumuko sa buhay. Hindi para sa akin, kung hindi para sa aking magiging pamilya balang araw. Dumating ang araw ng pagbabalik ko ng Pilipinas. Maiksing bakasyon ngunit napaka-memorable na pangyayari. Dahil dumating sa buhay ko si Alexa. Nakilala ko siya sa eroplanong aking sinasakyan. Isa rin siyang OFW. Nagkapalagayan kami ng loob at kinilala ang bawat isa. Hanggang sa hindi nagdaon ay naging kami na nga. Siya ang naging dahilan upang mapadalas ang pagbabakasyon ko sa Pilipinas. Hanggang sa ilang taon na rin ang lumipas, nagpasya na kaming bumuo ng aming sariling pamilya. Pinakasalan ko si Alexa. Swerte ako kasi nakadalo pa ang aking ama sa aming kasal. Kahit napabalik-balik na siya sa ospital, dahil na rin sa kanyang sakit sa baga.
Matapos kaming ikasal ni Alexa, nagpa siya akong bumalik ulit sa ibang bansa. Nauunawaan naman niyon ng aking asawa. Hindi naglaon, ay binawian na ng buhay ang aking ama. Hindi ako nakauwi dahil hindi ako pinayagan ng aking amo. Kaya naman si Alexa at ang aking ina lamang ang nag-isikaso sa burol ng aking amang si Mang Raul. Siguro ganun talaga ang buhay. Kapag katapos ng isang dagok, may darating pa ulit na hindi mo inaasahan. Madaling araw ay biglang nag-ring ang aking telepono. Lalimpungadan ako at napabalikwas ng aking tingnan kung sino ang nasa kabilang linya. Si Alexa. Nakailang miss call na at ngayon ay nagre-ring na naman. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Hindi ganoon ang aking asawa. Kaya naman may hindi magandang pumasok sa aking isipan. Baka emergency, sambit ko sa aking sarili. Kinuha ko ang aking telepono at sinagot ang nasa kabilang linya. Hello, mahal? Napatawag ka. Hindi pa natatapos ang aking pagsasalita nang mapansin kong umiiyak ang aking may bahay sa kabilang linya. Mahal, si nanay, wala na. Inatake siya sa puso kanina. Utal-utal niyang sabi sa akin. Halos mabitawan ko ang aking telepono. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa aking bibig. Namalayan ko na lamang na tuloy-tuloy ang agos ng aking mga luha sa aking magkabilang pisngi. Napakahirap ng aking sitwasyon ng mga sandaling iyon. Parang gusto ko lang lumipad kaagad ng Pilipinas at masilayan ng labi ng aking ina. Muling bumalik sa aking alaala noong minsang hiniling nila sa akin ng aking ama na umuwi na lamang raw ako ng Pilipinas para magkasama-sama na kami. Tumulo naman ang aking luha dahil alam ko sa aking puso na hindi na yun mangyayari pa kahit kailan. Nagpa siya akong magpaalam sa aking amo na kung maaari ibigyan niya ako ng bakasyon ng kahit na 2 buwan lamang. Kahit walang bayad, ay ayos na sa akin yun. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong iyon ay ubos na ako. Hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala ng aking ama, ngunit heto naman ang aking ina. Sa kabutihang palad ay pinagbigyan naman ako ng aking amo, ngunit hanggang 1 buwan lamang. Tinanggap ko na rin. Bahala na sa mga susunod na araw sa isip ko. Ang mahalaga ay makakauwi na ako ng Pilipinas. Nang araw ring iyon, ay bumili ako ng tiket pabalik sa amin. Muli ko na namang naalala ang sinabi ng aking ama noon sa akin na baka saglit lang daw ako sa Pinas. Sayang lang daw ang ipinangbili ko ng tiket. Halos sumagulgol ako. Sa isipin na sana kahit pinakamahal na tiket noon ay binili ko na. Makasama ko lamang silang buhay. Ngayon ay wala nang silbi ang pag-uwi ko. Dahil hindi ko na sila makikitang buhay. Nagkamali ba ako? Masyado ba akong kumapit sa pera? Ayaw ko lang namang maghirap kaming muli tulad noon. Mga tanong sa isipan ko. Nang makarating ako ng Pinas, agad naming inasikaso ang burol ng aking ina. Hanggang sa siya'y mailibig na. Kailan ang balik mo sa Canada, mahal? Tanong ni Alexa sa akin. Nang minsang nanonood kami ng TV isang tanghali. 2 weeks from now, mahal. Tugon ko sa kanya. Nakita kong unti-unting bumalot ang lungkot sa mukha ng aking asawa. Nawala na ang tatay at nanay mo. Kailan mo babalak naman natili dito sa atin? May kahulugang tanong niya sa akin. Alexa, konting tiis na lang. Nag-iipon lang talaga ako ng pangpuhunan natin. Malaki-laki rin kasi ang nawala sa atin dahil sa sunod-sunod na pagkawala ni nanay at tatay. Pangako, pag may sapat na akong ipon, ay uuwi na talaga ako at hindi na ako babalik sa ibang bansa. Nasabi ko na lamang sa aking may bahay. Pero hindi pala ganoon kadaling tuparin niyon. Nagring ang aking telepono. Si Alexa ang nasa kabilang linya. Hello, mahal? Uwi ka ako. Ay, mahal. May good news ako sa'yo. Masayang bungad ng asawa ko sa akin. Mukhang good news nga yan, mahal ah. Parang ang saya-saya mo eh. Mahal, magiging tatay ka na. Diretso niyang sabi sa akin. Halo-halong emosyon ang aking naramdaman ng mga sandaling iyon. Masaya dahil sa wakas ay magkakaroon na ng bunga ang pagmamahala namin ni Alexa. Ngunit kaakibat noon ay ang pangamba
na may kasamang lungkot. Dahil baka hindi ko maibigay ang sapat na pangangailangan ng aking magiging anak. Lungkot dahil siguradong matatagalan pa talaga ako bago ko sila makasama. Ngunit ganoon pa man, ay nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyayang iyon sa amin. Lumipas pa ang ilang buwan. Nasa trimester na si Alexa sa kanyang pinagbubuntis. Medyo masela ng pagdadalang tao ng aking asawa. Kaya naman todo monitor ang doktor sa kanyang kalagayan. Siyempre, kakibat noon ay ang perang pambayad. Kaya't halos gawin kong araw ang gabi sa ibang bansa. Makaipon lamang ng sapat na pera para sa aking mag-ina. Dahil nga hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya limitado lamang ang aking pwedeng pasukang trabaho. Nang dumating na ang 9 na buwan na pagdadalang tao ni Alexa, sinabihan kami ng doktor na kailangan niyang isasaryan dahil na rin sa kanyang edad, sapagkat baka raw hindi nito kayanin ng panganganak. Kaya naman malaki-laki na namang pera ang aming kakailanganin. Sa aking isipan, okay lang naman iyon, basta't ligtas ang mag-ina ko. Sila naman talaga ang dahilan kung bakit ako nandito sa ibang bansa. Ngunit sa kabilang parte ng aking puso, nadagdagan na naman ang itatagal ko bago sila makapili. Successful ang paglabas ng bata. Isang malusog na batang lalaki ang aming anak ni Alexa. Yuan ang ibinigay naming pangalan sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at maging taon. Nasa kolehiyo na ang aming anak. Ngunit heto pa rin ako. Nasa ibang bansa pa rin. Malapit na akong mag-senior. Umuwi naman ako ng Pinas ngunit bakasyon lamang. Ni hindi ko nasubaybayan at nakita ang paglaki ng aking anak. Ni hindi ko alam kung ano ang hilig niya. Paboritong kulay, pagkain, at mga simpleng bagay ay wala akong alam sa aking anak. Ngunit naibigay ko naman sa aking mag-ina ang buhay na hindi naman marangya, ngunit hindi rin naman salat. Sa aking pagbabalik tanaw na ito, hindi ko namalayan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng luha sa aking mga mata nang makita ko ang isang pamilyang kumakain sa gilid ng tulay. Parang kailan lamang, diyan kami nagsimula. Diyan ko naranasan ang hirap ng buhay kasama ang aking ama't ina. Diyan ako nagsimulang mangarap, pero bakit parang may kulang? Alam kong naiba ko ang takbo ng binuo kong pamilya, pero bakit parang hindi ako sapat? At may panghihinayang sa mga nakalipas na panahon. Mga tanong sa aking puso't isipan, na nanghihingi ng kasagutan. Naging mabuti ba akong asawa? Naging mabuti ba akong ama? Ano ba ang batayan ng isang pagiging mabuting magulang? Yung kahit mahirap kayo basta't sama-sama? O ang iwanan mo sila at magsakripisyo para maibigay ang pangangailangan ng pamilya? Nasa ganoong pagmumuni-muni ako nang marinig ko ang pamilyar na boses na tinatawag ang pangalan ko. Si Alexa, kasama ang matangkad kong anak na si Yuan. Patakbo ko silang niyakap at doon ay nararamdaman kong nakauwi na ako sa aking tahanan. Hindi na ako muling babalik pa sa ibang bansa, sabi ko sa aking sarili. Sapat na ang napakatagal na panahon na inilagi ko roon. Hindi na baling maghirap kami. Makasama ko lamang ang aking mag-ina. Mabawi ako sa mga panahong wala ako sa tabi nila. Nasambit ko na lamang sa aking sarili. Tuwang-tuwa ang aking may bahay na si Alexa nang malaman ang aking desisyon na hindi na ako muling babalik pa ng ibang bansa. Nang araw ring iyon, ay naghahanda kami para sa pagtatapos ng aming anak na si Yuan. Mga ilang oras pa ay nasa PICC na kami, kung saan doon gaganapin ang graduation ng aming anak. Ilang sandali pa ay nagsisimula ng programa. Nabigla ako nang marinig kong tawagin ang pangalan ng aking anak para mag-speech. Mr. Juan Paulo Reyes. Narinig kong sambit ng MC. Summa cum laude pala ang aking anak. Nagsisimula namang sumilay ang luha sa aking mga mata, lalo na nang marinig ko ang speech ng aking anak. Nagpapasalamat po ako, una sa lahat sa Diyos, sa pagbibigay niya po sa akin ng talino, sa aking nanay na walang sawang sumusuporta at kumagabay mula noong ipinanganak ako. Hanggang ngayon ay hindi niya ako iniwan. Narinig kong sabi ni Yuan. Sa aking tatay, na simula pagkabata ko, hindi ko po nakasama, na nung una ay matindi ang tampo ko,
Kasi pakiramdam ko ay pinabayaan kami ni nanay. Maraming salamat po, Tay. Dahil kung hindi po sa pagsasakripisyo mo sa amin, lalo na po sa akin, ay hindi po ako makakapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Ang mga katagang iyon na sinabi ng aking anak, ang tanging paulit-ulit na rumihistro sa aking tenga. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na sinabi ng aking anak. Basta't ang alam ko ng mga sandaling iyon, ay tuloy-tuloy ang agos ng luha ko sa aking naririnig. Naaalala kong muli noong ako'y nasa 10 taong gulang pa lamang. Nagtatampo rin ako sa aking ama dahil sa hirap na dinaranas namin noon. Hindi ko na malayan na malaki rin pala ang tampo ng aking anak. Bagamat na ibibigay ko ang pangangailangan nila, ay hindi pa rin pala yun sapat. Sa kwentong ito, ay sinasalamin ng iba't ibang sakripisyo at pagmamahal ng isang magulang. May mga magulang na mas piniling manatili sa tabi ng kanilang anak upang magabayan sila ng maayos sa kanilang paglaki. Na kahit mahirap ang buhay, ay sama-sama pa rin sila. May mga magulang rin naman na mas pinipiling mga ibang bansa, matugunan lamang ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Saan ka man kabilang sa mga pamilyang ito, lagi nating tatandaan na hindi biro ang sakripisyo ng ating mga magulang. Kaya't matuto tayong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa kanila. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.